Paano nga ba mag-apply ng job vacancy sa Division of Davao Oriental? So una, visit our website www.depedmis.com. Pagkatapos, may makikita kayong applicant button. So click nyo lang yan. Pagkatapos, basahin nyo yung info tayo. So pagkatapos, malagyan lahat ng information na kailangan, click I'm not a robot, then register. So pagkatapos nyong mag-register, so visit your email address kasi dun po isi-send ang username at saka password ninyo. So sa akin, so ito, ganitong message ang makikita nyo. So kung minsan naman, tingnan din natin ang spam kasi baka doon po nakalagay. So either i-check nyo yung inbox at saka spam ninyo. So sa akin, dito sa inbox nakalagay. So ito, so ganito na message yung matatanggap ninyo. So sabi niya, ito daw yung username at saka ito din yung password ko. Okay? So, balik tayo sa website. Tapos, gagawin ko, copy-paste ko lang ito. Then, so pag naka-sign in na kayo, so ito yung bubungad sa inyo. So, kung meron pang information na dapat nyong i-update sa profile ninyo, click nyo lang po itong update button. Then, mamili kayo kung saan dapat nyong i-update. Pagkatapos, pag ma-update na, click nyo lang po itong update button. Okay? So, pagkatapos nyong ma-update, if ever, tapos na, then proceed kayo dito sa recruitment. Then, job vacancy. So, dito sa job vacancy, kung napapansin nyo, maraming nakahilera dito. So, ang iba may button at saka ang iba wala. So, ang ibig sabihin nung walang button, close na po yun. Hindi na kayo pwede mag-apply. So, ang pwede nyo lang applyan is itong may blue button. So, paano mag-apply? Click nyo lang po ang button na ito. Then, yun na. Naka-apply ka na. Pagkatapos, hindi pa tapos yung application mo. So, kailangan mo pang mag-submit ng requirement. So, paano mag-submit ng requirement? Dito sa itong icon na to, kasi nyo lang ito. So ito, makikita na natin ang larawan ng ating application. So dito sa ating application, pwede kayong mag-update. So itong icon na to, pwede nyo i-click para i-update if ever hindi nyo pa na-update yung profile ninyo. Then ito ang pinaka-importante na part. So dito, itong mga icon na to, ito yung i-click ninyo para doon sa mga requirement na kailangan. Example, dito ang hinihingi ay checklist na of requirement notarized. So, pag meron na kayo, so click nyo lang ito. So, paalala lang po, ang tinatanggap lang po ng system is dapat PDF file. Opo, PDF file lang po ang tinatanggap ng system. So, example, marami yung page ng requirement niyo. So, kailangan i-merge niyo yon. So, isang file lang dapat. Below 2 MB yung file na tatanggapin. So, if ever, yung file ninyo is mabigat, more than 2 MB,
gumamit kayo ng third-party software tulad ng I Love PDF, i-compress nyo yung file bago nyo i-upload dito. So, example, ito. Mag-upload tayo. So, submit. So, pag naka-upload na kayo ng requirement ninyo, ito din yung dapat na mangyayari. So, meron ng view file attachment, then if ever mag-upload din kayo, available pa din. But if ever hindi pala ito yung document or wala ka talagang i-upload, so pwede nyo ring i-remove attachment. Okay, so mababalik siya sa dati. Okay, so para matry natin attachment, then submit. So dito sa same lang attachment, so same lang ang paraan para mag-upload ng letter of intent, personal data sheet, at dito din sa bachelor's. So, paano mo i-update ang graduate, education unit, at saka degree, GWA, at learning specialization. Then, para ma-update mo yan, i-click mo itong pen icon. Then, dito mo ilagay yung bachelor's degree mo. Then, date graduated, tapos unit earned, 30 GWA. Then learning specialization, Filipino. If ever meron, if ever wala, so just leave it blank na lang po. Okay? So ito na, meron na tayong information kung kailan tayo nag-graduate, then ano po yung course natin. Okay? So, kung merong master's degree kayo at saka doctor's degree, so click nyo lang yan. So, dito, anong master's nyo, then date graduated, unit earned, then yung katibayan document na nagpapatunay na graduate talaga kayo. So, browse nyo lang, then attach. So, ito. So, makikita nyo meron ng information na nakalagay. So, ito din yung makikita ng evaluators nyo pag in-evaluate kayo. So, importante dapat kompleto talaga yung mga detalye na ilalagay nyo. Same, if ever merong doctorate, then same pa rin ang paraan ng pag-upload or paglagay ng mga document at saka information na dapat at kailangan ng evaluator. Okay? So, dito naman sa trainings and seminars. So, maraming nagtatanong at nagko-confuse dito. So, ano ba ang gagawin? So, ano ba ang dapat gawin nila? So, dito sa training, so click mo lang yung add certificate sa training. So, dapat sa training, example, marami kayong training. So, dapat isa-isa nyo talagang, bawat training, iisa-isa nyo talagang i-input dito. So, example, isang certificate ko. Saan ba tong mga certificate ko? Dito, certificate. So, eto. Ito, web development. Ito na lang, matatag. So, ano ba ito? Ito pala. So, itong matatag na training ko. So, dapat, kailangan na individual ko itong i-upload. Paano? Add new, then matatag. Ano yung title na yun? Matatag batch 1. So, add new, then matatag. Then, kailangan makuha natin yung kung kailan nagsimula yung training. So, nagsimula yung training May 20 to 24. Okay, so May 20, 2025. Check natin, 2024 pala. 2024.
Then, day. Yung day, May 20. May 20. Then, tsaka May 2024. Then, May 20 at tsaka sana ba yan? May 24. May 24. So, dapat isa-isa talaga yung division office. Then, attachment. Saan ba yung nakalagay yung attachment ko? Ito ba sa okay, sir. Ito, web development. Ito, then number of hindi pala web development. So matatag virtual. So sa number of hours, so kailangan i-compute mo ito. So ilang days ba ito? 20, 23, 24. So 2 days. So kailangan 2 days ito, 20, 23, 24. 2 days. So kung palagay natin na every day is 8 hours, so 16 hours po ito. Then save. So, ayan dapat ang makikita. So, pag merong additional certificate kayo, so, yun lang. Then, isa-isahin nyo lang para hindi mahirapan yung mga evaluators natin. Example na lang ito is dito, then watch 2, then 8 hours. Okay? So, yung mga training dapat ganito ang ninyo. So, dapat hindi nyo yung certificate wag nyong merge. Kailangan kanya-kanya. Okay? Then, pagkatapos, dito na naman tayo. So, pagkatapos tapos na tayo sa training, then dito na naman tayo sa work experience. So, kung meron kayong work experience, so dito nyo ilagay. So, sa akin, meron ba akong work experience na so far wala akong nakasave sa work experience ko. So, same lang din sa work experience. Example na lang natin, work experience. Soft-text solution. So, sample na lang din tong lalagay natin na attachment. Then, kailangan tingnan nyo kung ilang hours at ilang number of years and number of month. Example, kung nagtatrabaho ako sa Soft-Tech ng 2 taon tapos 5 buwan. So, dapat ganito ang pagkalagay ninyo. So, ito. So, ayan. Number of months. Okay? So, pagkatapos, balik kayo dito. Close natin to. So, meron na tayong attachment. So, kung mapapansin nyo, 0 years at 0 month pa. Then, dito sa certificate, kahit may certificate pa tayo, hindi pa naka-indicate yung number of hours natin. Kasi, kailangan pa itong actionan ng validators. So, pag na-actionan na nila at na-confirm, na-evaluate na nila yung certificates at saka work experience ninyo na tama, so dito ma-update din kung ilang taon ang valid, ilang dito din kung ilang taon ang pwede. So pag may TESDA certificate kayo, pwede nyo ilagay dito pero dapat nakalagay din dito. Mas mabuti kung dito nyo ilagay. Okay? Then, pagkatapos dito naman sa eligibility, so same pa rin yung gagawin ninyo. Download, then
attach, then submit. Then dito naman, same pa rin. Then sa MOV. Then, dapat nyo ding isipin pagkatapos nyo mag-upload, dapat i-click nyo itong view file attachment. So, dapat makikita nyo yung files ninyo na in-upload. Hindi dapat mag-error. Kasi pag error sa inyo, posible ding error din sa evaluator. So, pag ganun ang mangyari, depende sa evaluator kung ano ang kanyang pasya. Pwede kayong i-disqualify, pwede niyang hindi i-honor yung uploaded file ninyo, or pwede ding tawagan kayo kung kung bakit nagkaganito yung files ninyo. Kung nakikita ba niyo, then sa kanila lang hindi. Pero imposible din yung mangyari pag nakikita niyo yung files, nakikita din yan ng evaluator. So, yun yung dapat nyong tandaan. Okay? So, pagkatapos nyong malagyan lahat ng mga dapat nyong i-upload dito. So, ayun lang, maghintay na lang kayo ng result. So, dito naman sa my application, so, makikita nyo yung, dito yung napupunta yung mga application ninyo, lahat ng application. So, dito naman sa mga active application. So, dito naman sa application history, yung mga application nyo sa pag-apply nyo dito sa Division of Davao Oriental. Okay? So, pag gusto kayong bumalik or gusto nyong balikan yung mga update ninyo o yung application ninyo, click nyo lang yung my application, tapos itong icon na ito, then review nyo yung work ninyo, then click nyo kung talaga bang may makikita kayo or wala, or error. Dapat kung error ay kailangan nyong mag-resubmit uli. Dapat talaga walang error. So, dito kailangan pag mag-upload din kayo, dapat mabilis yung internet connection ninyo. Okay? So far, yun lang po. Lagi lang po nating tandaan na dapat lahat ng files na in-upload natin, na review natin, na view natin, para sa part din ng evaluator at saka validator, ma-view niya din yung mga files na in-upload nyo. Okay? Maraming salamat po and have a nice day.